Kabanata 676. Path, napasaway ng masama si Daryl. Mahigpit ang pagkakuyom ng mga kamao upang panatilihing cult. The beggared sect leader lunged forward at tinuro ang ilong ni Daryl. Umungal siya. Daryl, bilang miyembro ng World Universe, sumali ka sa New World. Sino sa mundo ang iyong walang kakayahan na mga magulang na nagdala sa iyo upang gawin ang isang mababang bagay? Hindi ka mapapatawad. Ang isang tulad mo ay dapat mamatay 10,000 beses. Ang iyong ama ng ama, si Zoran Carter, ay isang tanyag na tao sa mundo ng mga magsasaka. Pinahiya mo siya. Sayang talaga. Hindi ka karapat-dapat mabuhay. Damn you. Nginisya ni Daryl sa harap ng verbal na pagbatikos na ibinuhos sa kanya. Napatulala siya sa kanilang kamangmangan. Hindi siya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag sa kanyang sarili. Makinig ka sa akin. Hindi ko ipinagkanulo ang aking bayan. Sinubukan ni Daryl na mabawi ang kanyang pagpipigil at dahan-daang nagpaliwanag. Bago pa siya makapagsalita ng kahit ano pa, si Abba's mother Serendipity ay humakbang at hinarap ang mahabang espada kay Daryl. Ang pula nitong labi ay nagtanong habang nagtanong. Ano ang sinabi mo para sa iyong sarili? Ano pa ang maaari mong pagquibble pagkatapos makita sa New World Armor? Ikaw walang kahihiyan scumbag. Ngayon ang araw na mamatay ka. Ang mahabang taybak ni Abba's mother Serendipity ay umungol habang ito ay direktang natutusok kay Daryl. Sama-sama nating gawin ito. Tanggalin ang kalokohan na ito. Si Master Leonard, beggared sect leader at ang natitira ay sumali sa laban kasama ang kanilang mga sandata. Lahat ay sumisigaw sa galit. Kayo. Pulang-pula ang mga mata ni Daryl. Wala siyang imak sa ugali ng pangkat ng mga tao. Pinasakit nila siya. Sinumpa sila ni Daryl sa kanyang puso at sinigawan ang 30 sundalo. Umatras. Mabilis. Naguhukay lamang sila ng kanilang sariling mga libingan kung nais nilang labanan laban sa napakaraming mga elit mula sa kabaligtaran. Si Daryl ay tumakbo pababa ng bundok kasama ang kanyang 30 sundalo. Si Daryl ay katutubong ng Donghai City. Kaya't pamilyar siya sa lugar sa paligid. Ang Wishang Star Tower. Alam niya ng eksakto kung nasaan ang mga nakatagong landas at tumungo sa bundok sa pamamagitan ng pinakamabilis na landas. Sa isang iglap lang, nawala si Daryl kasama ang 30 sundalo sa makakapal na kagubatan. Ang mga elit na nawala kay Daryl ay labis na inis. Bumalik sila sa The Wishang Star Tower, ang tore ang pinakamahalagang checkpoint sa Donghai City. Kung nawala sa kanila ang tore sa kaaway, ang hukbo ng New World ay madaling makapasok sa sentro ng lungsod ng Donghai City. Iyon ay magiging isang trahedyang kaganapan para sa mga tao ng World Universe. Sa makatuwid, ang mga elit ng iba't ibang mga sekta ay nagtipon sa The Wishang Star Tower. Umupo sila sa paligid ng unang palapag. Itinaas ng Abba's mother Serendipity ang kanyang kamay at sinampal ng malakas ang mesa at malamig na bulalas. Daryl. Ang bastard na yan. Dapat siyang patayin dahil sa pagsali sa bagong daigdig. Siya ay katutubong sa Donghai City at pamilyar sa topography ng Donghai City. Ngayon na siya ay sumali sa kampo ng kalaban. Ito ay isang malaking kawalan sa amin kung nagbigay siya ng payo sa bagong daigdig kung paano atakin ito. Oo. Dapat mamatay ang bastardo. Nag-init ang talakayan nila at ang mukha ng lahat ay puno ng galit. Bigla, may nagsabi, "Bueno. Kung siya ay sumisilong mula sa kampo ng New World, hindi madali para sa atin na patayin siya. Ito ay patay na tahimik matapos na nabanggit tama iyon ang kampo ng New World ay maraming mga elite. Magiging mahirap patayin si Daryl. Mayroong patay na katahimikan ng higit sa 10 minuto. Tumayo si Naomi mula sa Wanderer sect at sinabi, dahil hindi natin mapapatay si Daryl, patayin natin ang kanyang pamilya. Oo, dapat siya ay maparusahan ng husto. Ipinagkanulo tayo ni Daryl sa sandaling sumiklab ang gyera sa pagitan ng dalawang kontinente. Kung hindi siya gaanong pinarusahan, natatakot ako na mas maraming tao ang sasali sa kanya bilang mga traidor. Ang bawat isa ay napuno ng matuwid na galit. Tumayo si Master Leonard, nilinis ang lalamunan at sinabing, lahat, manahimik tayo. Si Master Leonard ay tumingin sa paligid at sinabi, kahit napatayin natin ang kanyang mga pamilya, ano ang maaaring mabago? Mapapalala lamang nito ang sitwasyon at pukawin ang puot ni Daryl. Nalalo pa tayong pinagtaksilin. Pagkarinig nila ng sinabi ni Master Leonard, lahat ay kumalma, nagpalitan sila ng tingin. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng isang napakaraming mga ekspresyon. Master Leonard, ano ang ibig mong sabihin? Kumalma ang Abba's mother Serendipity.
Nakasimangot siya. Hindi nagtampo ang tono. Hindi matatawaran si Daryl. Ano ang ibig mong sabihin na walang silbi ang parusahan ng isang taksil na tulad niya? Ngumiti si Master Leonard. Huwag kang magpanik. Mayroon akong magandang ideya. Maaari nating i-hostage ang kanyang mga magulang at asawa at akitin siya upang may save ang mga taong mahal niya. Nagpatuloy si Master Leonard. Kapag siya ay dumating pasulong upang isave ang mga ito, na ang aming pagkakataon na grab siya at pumatay sa kanya on the spot. Magandang ideya. Sumang-ayon ang lahat. Sa kabilang panig ng lungsod ng Donghai. Sa daang lakad ng mga taong naglalakad sa red flag. Maayos ang panahon at ang mga kalye ay puno ng mga tao. Nagpadala ang New World ng mga tropa upang salakayin ang Donghai City. At ang balita ay kumalat na parang apoy sa Donghai City kagabi. Nagdulot ito ng gulat sa buong lungsod. Makalipas ang ilang sandali, magkakaibang naglabas ng pahayag ang iba markang Paiwati ibang sekta, na sinasabing itatakwil nila ang hukbo ng New World at sinabi sa mga mamamayan ng lungsod ng Donghai na huwag matakot. Ang pahayag na inisyo ay isang malaking katiyakan sa mga mamamayan ng Donghai City. Bukas tulad ng dati ang mga negosyo, nanatiling buhay ang live na tulay ng taong naglalakad sa red flag. Si Samantha ay namimili ng mga damit sa isang high-end na tindahan ng damit ng mga kababaihan. Mahal ang mga damit na iyon ngunit kayang-kaya niya ito dahil mayaman siya. Kabanata 677. Kamakailan lamang, ang kanyang anak na si Lily at Wade ay naging maayos ang pagsasama. Nasa punto na nila ang pagtalakay sa kasal. Ibinigay ni Wade kay Samantha ang $8,880,000 para sa dot. Tuwang-tuwa si Samantha. Sa makatuwid, gising siya ng maaga sa umaga upang mamili ng damit. Dahil ang kanyang anak na babae ay malapit ng ikasal. Dapat siyang maghanda ng ilang mga damit upang maikulong ang kanyang sarili para sa kasal. Nang magbabayad na sana siya para sa mga damit na kanyang pinili. 2 tao ang pumasok. Sumama ka sa amin. Agad na sinunggaban ng dalawa si Samantha. Bakit mo ako inaaresto? Natakot si Samantha at nagsimula siyang humingi ng tulong, pinatalsik siya ng 2 taong iyon. Tumalon sila at umakyat sa hangin. Diretso sa The Wishang Star Tower. Iba markang Paiwati ibang sekta ang nagtipon. Sa harap ng mga piling tao ay may 4 na tao na nakatali sa mga lubod. Sila sina Samantha, Lily at mga magulang ni Daryl. Ang mga magulang ni Daryl ay matagal nang naninirahan sa kanayunan. Ngunit dinakip sila. Ikaw. Sa wakas. Pinisil ni Samantha ang isang ngiti. Mga kapwa, ano ang ginagawa ninyo? Itinapon ni Samantha ang mga mapanirang tingin sa mga magulang ni Daryl. Ito ang dapat gawin ng kanilang walang kwentang anak. May isang bagay na dapat na napakalaking pagkakamali at siya at ang kanyang anak na babae ay hinayla sa gulo. Si Abba's mother Serendipity ay dahan-daang lumabas at tiningnan si Samantha na may pang-iinis. Ipinagkanulo ni Daryl ang World Universe at nakipagsabwatan sa hukbo ng New World. Siya ay balangkas ngayon ng pagbagsak ng Donghai City. Manugang mo siya. Alam mo ba kung bakit nandito ka ngayon? Ano? Nabigla si Samantha. Nakikipagsabwatan si Daryl sa hukbo ng New World. Hindi ko akalain na may kakayahan siyang maging traidor. Tila isang matalinong paggalaw para sa kanyang anak na iniwan siya. Nag-aalalang sinabi ni Samantha, nahuli mo ang maling tao. Ang aking anak na babae ay wala nang kinalaman kay Daryl. Ang ginagawa niya ay walang kinalaman sa atin. Pagkatapos nito, itinuro ni Samantha ang mga magulang ni Daryl at sinabi, siya ang kanyang mga magulang. Dapat mong tanungin sila kung paano naging ganoon si Daryl. Wow! Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanyang mga magulang. Namumutla ang mukha ni Drake. Malakas niyang sinabi, lahat, pakinggan mo ako, ang aking anak na lalaki. Si Daryl ay isang matuwid na tao. Naglakas loob akong pusta sa buhay ko na hindi siya magiging traidor. Inihatid niya ang mga nakakatawang at makapangyarihang salitang iyon. Kinuyam ni Drake ang mga kamao. Naniniwala siyang hindi magiging traidor ang kanyang anak. Oo, lahat. Dapat na naiintindihan mo ang anak ko. Nag-aalala din na nagdagdag ang ina ni Daryl na si Lima. Tinuruan niya ang kanyang anak na maging isang matuwid mula pa noong bata siya. Paano mapupunta ang kanyang anak na maging isang taksil? Hindi maniniwala si Luna sa habol. Manahimik ka nga. Dala ng isang malamig at mahabang mukha si Megan habang papalapit siya at hinampid sa mukha si Luna nang wala, sampal. Ginawa niya ito ng buong lakas. Humagulaw si Luna sa sakit. Isang nakikitang print ng palad ang lumitaw sa kanyang mukha. Tumulo ang dugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig.
Ang iyong anak na lalaki ay nakasuot ng sandata ng hukbo ng New World. Nakita natin lahat yan. Malamig na saway ni Meghan sa sama ng loob. Bilang magulang niya, paano mo siya tinuruan? Ito ba ang produkto ng iyong pamilya? Lahat kayo ay mabuti para sa wala. Nagpadala ulit si Meghan ng sampal sa mukha ni Luna. Hoy ikaw, paano mo masisimulang matalo ng walang habas? Nang makita ang pambubugbog ng kanyang asawa, nanginginig ang dibdib ni Drake at sinigawan niya si Meghan. Walang kinikilingan. Ang Abbas Mother Serendipity ay dumating na may dalang isang espada at tumingin kay Drake ng pababa. Traidor ang anak mo. Iyon ang katotohanan. Siya ay isang scumbag, isang makasalanan na nagtaksil sa world universe. Hindi. Humiling si Drake. Matatag ang kanyang tono. Hindi niya gagawin iyon. Huwag kailanman. Pinagtawanan ng Abbas Mother Serendipity. Ibig mong sabihin lahat sa atin ay nagkasala sa iyong mabuting anak. Pinamunuan niya ang mga sundalo ng bagong daigdig at lihim na nagtago sa paligid ng bundok sa likuran ng The Wishing Star Tower. Ang ebidensya ay matatag. Gusto mo pa bang tanggihan ito? Haha, tumawa si Drake at napangisi. Sinabi niya, sabihin mo kahit anong gusto mo. Hindi ako maniniwala sa paninirang puri mo. Inuulit ko, ang aking anak ay hindi ganoong klaseng tao. Hindi ka naniniwala. Hindi rin nagngangalit ang nanay Serendipity. Meghan, magpatuloy sa hit. Humakbang si Meghan. Tinaas ang kamay at hinagis ng sampal. Sampal, sampal, sampal. Lalong humihirap siya. Paano makatiis si Drake sa epekto sa kanyang edad? Habang ang malakas na sampal ay tumunog sa likuran. Malamig na sinabi ni Abbas Mother Serendipity. Pare tulad ng anak, kung hindi mo aaminin sa kasalanan, sasaktan ka namin hanggang sa aminin mo ito. Hindi. Tumigil ka, pagsusumamo ni Luna. Sinubukan niyang tumuloy ngunit siya ay nakatali at immobilized. Tumulo ang luha niya, ang Kabanata 678. Sa kabilang panig, sa dambana ng Elysium Gate, umupo si Daryl sa bulwagan na may malungkot na ekspresyon. Dinala niya ang kanyang 30 tauhan sa Elysium Gate. Si Henry B. General, the 4 warlords at the 10 Heaven Masters ay dumating sa pintuan at lumuhad sa isang tuhod. Sumigaw sila sa imisin. Sect Master. Magalang na sinabi ni Zephyr. Sect Master. Lahat ng mga alagad ng Elysium Gate ay nagtipon. Tumanggo si Yufang. Dahan-daang tumayo at tiningnan ang mga alagad sa Elysium Gate sa harapan niya. Sinabi niya sa kanila ang salita sa pamamagitan ng salita. Lahat. Ang hukbo ng New World ay narito at lahat tayo ay mga kalalakihan mula sa World Universe. Ang ating tinubuang bayan ay nasa problema kaya dapat tayong lumaban. Si Daryl ay nagsasalita ng buo. Ngayon ang 6 na pangunahing mga sekta ay nagtipon sa Donghai City upang ward ng New World Military. Pangungunahan mo ang mga alagad ng Elysium Gate at tumungo upang magbigay ng agarang bumitaw si Daryl ng bumantong hininga. Bagaman nagkaroon siya ng hindi magandang impresyon sa 6 na pangunahing mga sekta. Nakita pa niya sila bilang mga manggugulo. Palagi siyang naniniwala na ang mga personal na hinaing ay dapat na itabi sa harap ng mga kaaway. Ang alagad ng Elysium Gate ay dapat pumunta sa harap na linya upang ipagtanggol ang Donghai City. Oo, ang 4 na mga warlord ay sabay na tumugon. Makalipas ang kalahating oras, pinangunahan ni Daryl ang makapangyarihang pila ng mga disipulo at umalis mula sa dambana. Mayroong 10,000 ng mga alagad. Kung ang mga alagad na iyon ay sumali sa gyera, makakatulong ito. Tumawag si Daryl kay Shelley at humingi ng tulong sa kanya upang maalagaan ang kanyang asawa. Sinabi niya sa asawa na kukuha siya ng hapunan dahil nagugutom siya ngunit hindi na siya bumalik sa kanya. Matapos niyang may baba ang tawag ng walang pasok, muling tumunog ang kanyang telepono. Naging madilim ang mukha ni Daryl kaagad pagkasilip niya sa caller ID. Si Meghan yun. Hindi komportable si Daryl. Bakit niya ako tatawagan? Matapos ang mahabang pakikibaka, pinindot niya ang pindutan ng sagot. Sa sandaling nakakonekta ang tawag, narinig niya ang malamig na boses ni Meghan. Daryl, halika sa The Wishing Star Tower kung tao ka pa. Hihintayin ka namin dito. Parang hinihingi niya. Ito ay isang tono ng utos. Naiirita si Daryl. Bakit ako dapat nandoon? Daryl, ayokong makipag-usap ng kalokohan sa iyo. Nasa kamay namin ang iyong mga magulang. Kung ayaw mong may mangyari sa kanila, halika na. Ibinaba ni Meghan ang telepono matapos ang linya. Ano? Nanginginig si Daryl. Ang buzz ng isip niya at agad na nagblangko. Sa kabilang panig ng The Wishing Star Tower,
Nag-set up sila ng linya ng depensa kasama ang kanilang mga piling alagad. Mayroong mabigat na senador tried sa unang palapag ng tower. Nagtipon ang mga pangunahing sekta upang talakayin ang mga estratehiya upang maitaboy ang hukbo ng New World. Matagal na mula pa noong unang komprontasyon na nangyari sa umaga sa pagitan ng dalawang kontinente. Ngunit ang mga masters ng sekta ay mayroon pa ring mga takot. Ang magkabilang panig ay nagdusa ng pagkalugi. Ito ay isang kurbatang. Gayunpaman, alam ng lahat ng naruroon na ganap na imposibleng talunin ang hukbo ng New World. Ang dahilan para sa kurbatang ay dahil ang mga kaaway ay hindi pamilyar sa lupain sa lugar na ito. Kaya't sila ay dehado, ang sitwasyon ay hindi maasahin sa mabuti. Pagkalipas ng 2 araw pa ng pamilyar sa hukbo ang lupain, ang kanilang kinabukasan ay magiging blanko. Ang mga masters ng sekta ay naupo doon na may solemne na mga ekspresyon. Biglang dumating ang isang boses. Iulat, isang disipulo ang malakas na sumigaw mula sa labas ng pintuan. Magulat, narito si Daryl, Kabanata 679. So paano kung nandito siya? Bakit ka nagpapanik? Malamig na tumawag si Abba's mother Serendipity. Bang, may dumating na isang malakas na ingay. Ang pinto ay nawasak, napuno ng alikabok ang hangin. Nang dahan-daang nawala ang alikabok. Ang mga masters ng sekta ay tumingin sa pintuan. Natigilan sila, may isang lalaki na nakatayo sa tabi ng pintuan. Dumating siya ng nag-iisa. Ang ekspresyon ng mukha niya. Ito ay walang iba kundi si Daryl. Dugo ang kanyang mga mata. Nakakatakot ang itsura nito. Kinilig si Megan sa subconscious. Matagal na niyang kilala si Daryl. Ngunit hindi pa niya ito nakikita ng ganito kagalit na galit. Scumbag. Tumayo si Abba's mother Serendipity at inis na tinuro si Daryl. Ang kanyang mukha ay malamig habang ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa isang bilog sa paligid ng karamihan ng tao at sa wakas ay nakakandado sa mukha ni Megan. Nasaan ang aking mga magulang? Ilang malamig na salita ang nagmula sa bibig ni Daryl. Si Megan ang tumawag, kaya pinili niyang tanungin siya. Hindi nagpapanik si Megan kahit ramdam na ramdam niya ang galit ni Daryl. Nginisyon niya, Daryl, parang may konsensya ka pa. Akala ko wala kang pakialam sa magulang mo. Asya ng mukha ni Daryl. Ayaw niyang makisali sa walang kwentang usapan kaya tinanong niya ulit. Nasaan ang aking mga magulang? Sumimangot si Megan at malamig na sinabi. Sinasabi ko sa iyo, Daryl, huwag mo ba akong sigawan? Sino sa tingin mo? Kanina pa niya hinahangaan si Daryl sa kanyang lakas na hindi maawat. Ngunit matapos mapagtanto ang totoong mukha, kinamumuhian siya ni Megan. Mula pa noong sinaunang panahon, ang katwiran at kasamaan ay hindi kailanman nag-iisa. Totoo na nakipagsabuatan si Daryl sa Eternal Life Palace Sect. Hindi lang iyon, nakipagsabuatan pa siya sa hukbo ng New World at naging traidor. Matatawag ba siyang isang tao? Mas masahol pa siya kaysa sa mga hayop. Para kay Megan, ang kasintahang si Kent ay 1,000 beses o kahit 10,000 beses na mas mahusay kaysa kay Daryl. Tatanungin kita ulit, nasaan ang aking mga magulang? Halos sumigaw si Daryl sa tuktok ng kanyang baga. Kumuyam ang mga kamao. Kung may nangyari sa kanyang magulang, mababaliw na sana si Daryl. Daryl, ano ka ba? Paano mo haharapin ang mukha sa iyong mga magulang pagkatapos ng iyong nagawa? Sa oras na ito, si Spencer mula sa Mountain Peak Sect ay umangat. Sa Lion Slaughtering Conference noong isang araw, lumaban si Spencer laban kay Daryl bilang isang kalaban ngunit natalo siya sa loob lamang ng ilang segundo. Si Spencer ay nasa level 5 Marshal General noon. Si Spencer ay pinarangalan bilang naghahangad na pinuno ng nakababatang henerasyon ng pamayanan ng mga magsasaka. Ngunit naging biro siya matapos talunin siya ni Daryl sa loob ng ilang segundo sa Lion Slaughtering Conference. Nagtataglay siya ng sama ng loob sa kanyang puso at palaging nais na patumbahin si Daryl upang patunayan ang kanyang mga kakayahan. Nagtrabaho siya ng husto upang malinang at ang kanyang lakas ay umakyat sa level 1 Martial Marquee. Nang tumayo si Daryl sa harapan ni Spencer, hinimok ni Spencer ang kanyang emosyon. Naglakad siya sa tagiliran ni Daryl. Inunat ang kanyang kamay at itinuro ang mukha ni Daryl habang sinasabihan. Scumbag, matatanggal kita ngayon. Isang mahabang sable ang lumitaw sa kanyang kamay kaagad sa kanyang pag-angkin. Tinaas niya ito ng mataas at dinulash sa dibdib ni Daryl. Siya ay para sa pagpatay. Malinaw na, nilalayon niya na kunin ang buhay ni Daryl. Gayunpaman, si Daryl ay nakatayo lamang doon. Walang galaw, kasing matatag ng Mount Tai. F*** sick off.
Iyon ang sinabi ni Daryl. Pinakakinamumuhian niya ng turo ng iba ang kanilang mga daliri sa kanya. Halos hawakan ng daliri ni Spencer ang mukha nito kanina, habang papalapit ng papalapit ang saber ni Spencer. Nanlamig ang mga mata ni Daryl. Ang kanyang purong panloob na enerhiya ng isang level 4 martial marquee ay sumabog. Ikaw, naramdaman ni Spencer ang kanyang lalamunan na sinunggaban ng isang pares ng mga hindi nakikitang kamay na hindi man lang siya makapagsalita. Kabanata 680. Klang, hinawakan ni Spencer ang kanyang saber ngunit bago pa makarating ang dibdib sa dibdib ni Daryl. Iniunat ni Daryl ang kanyang kamay at mahigpit na sinukbit ang palso ni Spencer. Basag, basag, inihatid ni Daryl ang kanyang panloob na enerhiya sa kanyang kamay at iginiit ang higit na lakas sa palso ni Spencer. Naramdaman ni Spencer na ang mga buto niya ay malapit ng maduraj. Isang kakaibang alon ng sakit ang dumating. Kasunod ang tunog ng mga buto na pumutok. Basag, basag, ard. Sa wakas, hindi na nakatiis si Spencer. Malaking butil ng pawis ang tumulo sa mukha niya. Hinawakan niya ng masikip ang palso at umungol ng desperado. Hindi niya nakita ang pagdating. Matapos ang napakahirap na paglinang ng mahabang panahon, hindi pa rin niya kayang harapin si Daryl sa isang tunggalian. Ang mga nakapaligid na sect masters ay kinurot ang kanilang bibig nang masaksihan nila ang eksena. Minsan lang ako magtanong, nasaan ang aking mga magulang? Isinubo ni Daryl ang kanyang mga kamao. Halos human gal na siya, ard. Patuloy na human gal si Spencer. Malapit na mabulilyaso ang palso. Bigla siyang narinig na sumisigaw ng malakas. Master, iligtas mo ako, Pop. Tumayo bigla ang Mountain Peak Sect Master. Malamig at madilim ang mukha. Si Spencer ang pinakamamahal niyang alagad. Kung siya ay hindi pinaganya, ito ay magiging isang malaking pagkawala sa Mountain Peak Sekta. Bastos, maipakita kita sa magulang mo. Pakawalan mo ang aking alagad. Sigaw ng Mountain Peak Sect Master. Walang ekspresyon si Daryl. Wala siyang saan upang ilabas ang kanyang galit. Ngunit kusang loob niyang binitawan si Spencer. Ang ilang mga disipulo ng MA Sect ay bumaba mula sa ikalawang palapag. Nag-escort sila ng dalawang babae. Si Lily at Samantha iyon, gulat na gulat si Daryl nang makita silang pareho. Bakit din sila inaresto? Daryl, ito ang iyong biyanan at asawa. Hindi mo ba inaasahan na nasa kamay natin sila? Ang abos na ina Serendipity ay tumayo ng masyadong mabagal at sinabing may pang-iinis. Asyan ang mukha ni Daryl ngunit nanatili siyang tahimik. Hindi na napigilan pa ni Samantha. Sinimulan niyang sampain si Daryl. Daryl, wala kang silbi. Ang pamilya Linden ay nasa isang sakuna mula nang makilala ka namin. Hindi ka lamang isang piraso ng basura. Ikaw ay isang sakuna. Galit siya kay Daryl. Kung hindi dahil kay Daryl, bakit siya at ang kanyang anak na dalaga bilang hostage? Hindi umimik si Lily. Ganap na nakalimutan niya kung sino si Daryl. Gayunpaman, madalas niyang marinig ang kanyang ina na tinawag si Daryl na isang walang silbi na basurahan at isang basura. Sinalubong niya ang titig ni Daryl. Paghamak sa kanyang mga mata. Bamaantong hininga si Daryl. Tinitigan niya ng maigi ang Abba's mother Serendipity. Walang silbi para mahuli mo sila. Ina at anak na babae. Wala akong kinalaman sa pamilya Linden. Ang kanilang buhay at kamatayan ay walang kinalaman sa akin. Talagang tinutulungan ni Daryl sina Samantha at Lily sa pamamagitan ng pag-angkin. Gayunpaman, saway ng walang pasasalamat na si Samantha. Daryl, mas malala ka kaysa sa mga hayop. Nabuhay ka sa pamilyang Linden sa loob ng 3 taon. Ngunit hindi ka nagpapasalamat na inaangkin mong hindi nauugnay sa amin. Mas mabuti kung pakainin ang isang aso kaysa pakainin ka. Nabigo si Samantha na mapagtanto na kung si Daryl ay ganap na nahiwalay mula sa pamilyang Linden. Mas ligtas sila at si Lily. Ang sambat ni Samantha ay lalong naging hindi kanais-nais habang nagpatuloy. Ang Abba's mother Serendipity ay mahigpit na pinagtagpi ng kanyang mga pilikmata. Para sa kanya na walang kinalaman sina Samantha at Lily kay Daryl. Hindi niya sana sila hostage kung alam niya iyon. Abba's ina Serendipity winagayway ang kanyang kamay. Halika, dalhin mo ang kanyang mga magulang dito. Oo, maraming mga alagad ng MA ang tumango. Ilang sandali, dinala nila si Drake at ang kanyang asawa. Buzz umulo ang ulo ni Daryl nang makita ang kanyang mga magulang. Halos pamatak ang luha sa pisngi ang mukha ni Drake ay natabunan ng mga pasa. Mayroon ding mga marka ng paghagupit. Ang kanyang ina ay nasa mahirap na kalagayan din. Tatay, inay, namamaos ang boses ni Daryl.
Ang kanyang puso ay tila napunit. Anak, sabihin mo kay tatay. Traidor ka ba? Napangisi si Drake. Ang katawan niya ay nabalot ng mga sugat at ang damit niya ay nabasa ng dugo. Hindi ako, tatay. Hindi ako. Sumigaw si Daryl sa isang nakakabagabag na boses. Hindi. Sinabi mo bang hindi? Binaligtad ng Abbas Mother Serendipity ang kanyang palso at may lumitaw na isang mahabang taybak sa kanyang kamay. Nakasuot ka ng nakasuot na New World. Ngunit tinanggihan mo na taksil ka. Kung gayon, sino ang traidor? Panipi. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.